Kompleto na po ulit tayo ngayon. Wala pong umuwi, ha? Yung isa po nagpunta lang isa. Magbabayad po ng kuryente. Okay, so ngayon naman po, para po sa ating pangalawang tagapagtalakay sa ating pong training na ito po ay napaka-relevant po sa atin, lalo po yung sa mga may produkto na po na pinoproseso at nagbebenta, para po ma-enhance pa po yung ating marketing skills, para mas matuto tayo, ba yung mga dapat strategy sa pagbebenta ng ating mga produkto. Ayun, So, para po sa kasunod na topic, para i-discuss ang understanding marketing and markets, tinatawagan po natin. Ako po munang ipapakilala. So, siya po ay mula sa Philippine Coconut Authority, Region 4. Agriculturist 1, mula po sa Lucena City. Palakpakan po natin, Miss Colleen Timaranan. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Pasensya na po at kami po ay medyo na late kasi inantay pa po namin yung service. So, in behalf po of our Regional Manager, Mr. Viviano Concibito, nagpapasalamat po kami at kami po ay inimbitahan niyo po dito. So, ngayon, i-discuss po natin kung ano nga po ba yung marketing at markets, kung ano yung pagkakaunawa po natin dito sa dalawa. Sino pong makakapag-differentiate ng pinagkaiba po ng market at marketing? Magkapareho lang po ba to? Magkaiba po. Magkaiba. Ano po ang market? Ang market ay yung merkado. Yung marketing. Ang marketing po ay yung pag-unawa sa yung proseso po ng bentahan. Paano? Yan. So, dito, meron tayo ditong objective. Pagkatapos po ng session na to, ang mga kalahok ay inaasahang talakayin ang mga pangunahing elemento ng marketing at ang mga proseso nito. Tatalakayin din po natin yung mga kinakailangang impormasyon na makukuha mula sa iba't ibang stakeholder po natin at mga oportunidad sa merkado. So yan, tama po si Ma'am. Magkaiba po ang market at marketing. So si market po, siya po yung lugar kung saan po tayo nagpapalitan ng produkto. Ano po example ng market? Palengke, mall, Talipapa. Talipapa. So yung marketing po naman, ito po yung proseso ng pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng producer, magsasaka na nagbenta, at yung mamimili po o yung ating po mga consumer. So ito po yung mga tanong para po sa inyong karanasan sa marketing. Sino ang nagbebenta ng produkto sa merkado? So ito po yung mahalaga pong malaman natin bago po tayo mag-produce ng isa pong produkto. Alamin po muna natin kung sino yung mga possible nating mga kalaban. At ano yung mga produktong ibinebenta nila, gaano kadami yung produkto, paano nila dinadala ang produkto sa merkado. So dito po kasi papasok yung supply and demand. Kung halimbawa po madami na po ang nagsusupply ng ganitong produkto, halimbawa po ay Coco Sugar, so bakit pa tayo mag-i-invest or po dun sa enterprise na Coco Sugar? So, aalamin din po natin yung demand po ng ating pong produkto. Kaya dito may nakalagay, ano po yung gusto ng merkado? Ano yung mga problema na maaaring ma-encounter po pag tayo po ay nag-produce ng ganitong produkto? Kasi hindi lang naman po titingnan natin yung supply and demand. Tingnan din po natin kung ano yung mga possible na maging challenges pag nag-produce po ba tayo ng ganitong produkto or halimbawa ng lambanog. Meron ba akong mga tao na magkukuhan sa meron ba akong mga facility na pwedeng paggawa ng lambanog? So, titingnan po natin lahat po ng aspeto. So, ito po yung mga pinagdadaanan ng produkto po natin hanggang sa siya po ay makarating po sa ating mga consumer. So, si product po,
yan po ay dadaan po sa pag-i-empake o yung pagpapak, ano po, pag-aasikaso, paghahakot hanggang siya po ay mapunta po sa ating mga mamimili or consumer ng products. So ito po yung mga detailed na process ng ating pong yung dinadaanan po ng ating mga produkto. So after po siya ma-produce or magawa, meron po siyang pagdadaanan ng harvesting. Ano po? Assembling, pag-aayos. So after po niya ma-harvest, dadaan po siya sa grading, depende po sa quality ng ating po na-produce. Dadaan din po siya sa sorting, depende po sa size, sa weight, sa kanya pong mga, physical appearance. Ano po? Pagkatapos po niya dumaan sa sorting, dadaan pa po siya sa packing o packaging. So after po niya dumaan ng packaging, dadaan po siya sa transporting para po siya ay madala po natin doon sa ating mga trader o yung ating mga agent o wholesaler. Ano po? So after po natin siyang madala dun sa ating mga agent, syempre hindi po agad yan mabibenta. Maaring dumaan pa po yan sa storing or sa pagtatago. Ano po? So yun, after po ng madaanan po yung lahat, siya po ay possible na maibenta at ipagpili po sa ating mga consumer. So meron din pong instances na halimbawa ipinanta natin si SAP. So si SAP po is a raw mat po ng lambanog. So meron po tayong mga stakeholder or mamimili na binibili lang po ay SAP. Ano po? So sila na po yung nagpo-produce ng SAP para maging lambanog po. So dito po siya papasok sa processing o pagpoproseso ng panibagong produkto. So after po nila maproseso yon, ibebenta na po nila, maaari pong retail or yung tingi-tingi, wholesale, ano po. So yun, market identification, pagkakilala po sa merkado at ang last po yung financing o pananalapi. So ito po yung marketing po natin tinatawag, ano po. So sa produkto po, siya po ay maaring sariwa or semi-proseso or na-proseso. Ano po, si presyo po kasi magdedepende po yan kung meron po tayong mga value adding pong ginawa doon po sa ating product. Kasi syempre kasama din po dyan yung mga logistic cost, mga labor cost, kung paano po natin pinuduce yung ating pong mga produkto. Syempre, i-add po natin yan para makapag-come up po tayo ng presyo. Ano po? So, sa lugar po naman, aalamin natin yung pagdadala ng ating produkto. Kasi kung halimbawa, ang product po natin ay halimbawa lang po, ay mangga or saging, ano po, perishable yan. Hindi po natin siya pwedeng ibiyahe po ng ilang araw kasi pagdating po dun sa lugar nung pagdadalan po natin, maaaring bulok na po yan. Ano po? Kaya alamin po natin kung ano po ba yung pagdadalhan nating lugar ng ating pong produkto. So, meron din po tayong promosyon. Ano po? So, dito kasi, sa promosyon po, maganda po yung inaano po ngayon ni PLGU, ni DTI, ni ATI. Ano po? Sa ano po kasi, pinopromote natin lahat po ng mga agricultural product na kaugnay po ng ating coconut. Ano po? Na may kinalaman po sa coconut. Para naman po makilala yung ating po mga maliliit na producer. Ano po, sa katunayan po, meron pong program po si ATI, ano po, si Agricultural Training Institute. So kami po yung nagkakandak po ng video shoot po dun sa ating mga Kokobuhayang Panalo. May segment po kasi silang Kokobuhayang Panalo. So dun po, pinopromote po namin lahat po ng mga product po ng mga small, medium enterprises po natin. Ano po, kasama na po dyan yung mga lambanog, cocoa water, cocoa sugar. Kung napapanood niyo po yung School on the Air, ano po kayo doon? Enrolled po ba kayo doon? Yes po. Nakalitas po. So ngayon po kasi bago yung segment nilang Kokobuhayang Panalo. So ito po yung way po nila para ma-promote po o matulungan po nila yung mga maliliit po nating mga magsasaka. Ano po? Episode 6 na po. Ako. So may grupo na po ba kayo? Wala po. Nakapagkandak na po ba kayo ng market survey? Hindi pa po. Hindi pa po.
nakahawak na po kayo ng market survey form. O alam po ba natin kung ano po dapat yung nilalaman po ng market survey po natin? Hindi po. So ngayon po, magkakaroon po tayo ng pagsasanay. Ano po? So dito, pag-unawa po sa marketing batay sa karanasan o pag-aaral ng mga kalahok mula sa kanila pong sariling bukid or sakahan. Ano po? Bubuo po tayo ng 5 grupo. Ilan po ba kayo? Ilan po ba sila? Ilan po kayo lahat? 25 na. 25. Di 5 grupo po tayo. Ano take mo 5? Ayan. Mag-group po tayo ng 5 grupo. Group result and the 5 po. Yung isang grupo doon na magsama lang yung dalawa. Ilan po kayo? Tatlo kayo. Kayo po, 5. Dalawa. So, ang bawat grupo po ay pipili po ng isang produkto na pamilyar po sa kanila at sagutin po yung mga Wala pa kami tanong. dalawa. Ayun na lang. Tatlo yung dalawa doon. Sama na lang po yung dalawa dito sa... Ito po, yung kakonte mo. Ano po kayo? Kukuha yan. Ay, sige, kayo na. Okay na kayo. Ano na kayo dito sa gumaling na lang yung upuan nyo? Hinarap na lang. Iharap nyo lang yung upuan nyo. Ayan, okay na po ba? Okay na po? Meron na po ba ang grupo ang bawat isa? Yan. So ngayon, meron po kayong hawak na form. Yan po ay 4 na form. Ano po? 4. So, ang titignan lang po muna natin ay yung customer and market. Yung nasa ibabaw po. Isa na lang yan. Oo, ito lang. Sino ang ating Ayun, sekretary? Wala. Hindi, yung may background sa marketing for... Yan po. So, yung form po na yan, ito po yung mga summary yung mga tanong dyan. Ano po? Sino ang mamimili? Or sino ang nagpo-produce? Ano ang iba't ibang paraan upang i-market ang produkto? Ano ang mga hadlang o problema na maaari mong maranasan kapag nagbenta ka po ng produkto? So, pipili po kayo, bawat grupo po ng isa pong product na gusto nyo pong i-produce. Ano po? Ayun po kasing tanong na yan ay, really, ano po, ang tatanungin po natin dyan yung ating po mga consumer. Ano po? Ibig sabihin, klase sa pagpupula yan. Agri-product, vegetable, etc. Pwede nga kanila ilang tanong ko, no? Pwede ganun kasi agri-product. Pwede naman vegetable, naka-close. Pwede mo ang product, price per unit, 20 pesos. Kasi price ko 20 pesos. kapag magkaroon tanong sa inyo ngayon, 18 na lang. hindi mo 20. Para kung baga madali tayo magtutuyo. Wala po tayo. Ayan. Once a week. Request Apat na buying. ba? Buying. Buying. Twice a week. Twice a week. So, in that way po, sa pagsasabi po natin ng customer and the market na form, malalaman po natin yung demand po ng Supplier, ibig sabihin, yun na rin yung product na hinahanap po ng ating pong merkado. Siguro yan. Saan galing yun? Kaya nga. Sa farmer.
So tayo po ay ano lang, sa simulation lang, pipili po kayo sa inyong grupo kung sino po yung interview ninyo. Parang may tao kasi Ano sa po? flyer. Farmers, ano po? Halimbawa, si ma'am lang yung i-interviewin, siya lang po yung sasagot dun sa board. Pero lahat po tayo makikinig kung ano-ano po yung mga tinatanong po sa kanya. Ayun, interview pala yan. Para malaman lang po natin kung ano po yung karaniwang tinatanong kapag tayo po ay nagkakandak ng Survey, parang survey. siya lang natanong mo. So, bigyan ko lang po kayo ng 5 minutes. 500 kilo. May unit. Eh, unit pa price na eh. Hindi ano, 500 sa 20, kano yun? Ganun ka? Tama, magkano lahat? 500 times, ano, hindi... 10,000. Sir, ang ano namin eh. Magkano po ang unit ng 10,000. eggplant? Magkano kilo? 20 pesos po. 20 pesos. Anong unit nyo? Kilo ba or Kilo. bundle? Lagay nyo po kilo. Bundle ba? Kilo. Kilo yan. Ito na kilo. KG. Cash. Checkan mo, ano ang paraan Ano ang paraan ng Cash. pagbabayad? Buhitan nyo po. Cash. Next. Okay. Gaano kadalas nabibili ang mga gulay sa pamilyan? Lagi-lagi. Kasi yan ay ano, basic 3 times a week. kasama. Pwede nyo yung detalye yun. Katulad sinabi 3 times a week yan. Natanong, hindi niya pwedeng lingguhan niya kasi gulang yung Hindi, sir, pagpuputi yun. Magpuputi. Ay, di, twice, ano yun? Kung ano mo yung inyong harvest. Araw. Twice a week. Twice a week, ano? Saan ko ilalagay mo? Pero wag naman weekly. Butas-butas na yung talong. So, pati sir, tigasin na yun. Ano si? Gulang na. Pag masan mo yung tanong, Sir, pili kayo ng gaano kadalas nabibili ang mga gulay sa pamilya? Gaano kadalas? Araw-araw. Araw-araw. Kaya nga. Daily. Dili. Yun. Anong buwan mas mataas ang presyo ng mga bilihin? Pag maulan. Maulan, rainy O kaya, season. ayun, seasonal. Kapag seasonal. Ano nalagay ko din? At saka maraan dito siya. Anong Ganun, buwan? kapag gulay. Tapos, bakit kayo bumili ng mga produkto, mga gulay? Siyempre po, food consumption. Food consumption. Ako lang. Siyempre po, food consumption. Meron kayo may contribute pa, baka ano ha? Okay. Ano ang inyong masasabi sa kalidad ng mga gulay na inyong nabibili? Pakilarawan. Paano natin i-describe? Ano ang maayos naman? Maganda. Maganda. Sariwa. Kasi malapit naman tayo sa Maganda. Okay. Anong mga problema ang iyong nararanasan sa mga gulay na madalas inyong binibili? Anong problema? Hindi, fresh nga eh. Kada tinutra mo. Hindi, ang sa presyo. Hindi, ang nararanasan natin dyan. Pag marami ang Hindi, pag ikaw ang bibili eh. Naku, sa mahal. Kaya nga, anong problema? Ups and down ng presyo. mababa ang presyo. Diba? Nababa ang presyo dyan kasi pag marami. Tama yun. Kasi mabibigyan tama. Sa yung ano, pagdag sa yung gulay. Ah, siya ako. kayo ah. Next. Agri-product based on parang yung pa rin yan ah. Ano yan? Sa Parang kapatid. yung pa rin yan ah. Grabe ko na eggplant. Sir. Ba't parang dalawa ba? Sir, ano ba rin? Sir. Parang kasunod ako yan. Dahil wag po talaga yan? Ano po, yung po muna isa. Ay, isa lang muna. Kasi yun po lang pinasa. Ayan lang po muna. Ayun. Habang tapos na, attendance po muna ulit kayo. Ay, kunwari nagsusulat kayo dahil Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. picture.
Ano ang para ng pagulong sa uri ng sasakyan ginagamit ano ang kadalasan sa problema ginagamit? Ba't ang patay ba naman? Anong uri ng sasakyan na ginagamit sa mga magsasaka? Karabaw. Yan ang sabi na picture ng mukha. Actually, Parang maras mga karyan. Pag yung mouth, parang ilipat ha. Ano yung pagkasi? Yan. Di ba rin? Tatlo yata. Yan. Hindi, may pirmana na siguro. Sure. Yung pala yun. Picture mo lang. Picture mo na. Ito, tingin kayo, tingin. yung sa anong buwan bigyan kayo nagkakala. Yan. Thank you. Hello po. Okay na po ba? Hindi ka kasama. Okay na po ata yung grupo sa likod. Okay na po. Sino ma'am? Yan. Picture po. Sarap ka muna lang isa. Yeah. Yan, sino ma'am muna naka-floral? Okay na po ba? Coconut. Ano ibig sabihin nun? Coconut. Coconut. Ah. Si. Ayos ka din. Letter C. Coconut oil. Wow, wow. Sige po, i-discuss po natin yan. Sa inyo na po yan. Sa inyo po muna yan. Yan, okay na po. Yung nasa likod po ba? Ano sa inyo, talong? Ayan, linawin ko lang po, ano po, kasi yung nakalagay po dito is particularly po siya sa vegetable, ano po. Pero yun po ay depende po sa inyo kung ano po yung gagawin nyo. Kasi sa likod po, ginawa po nilang lambanog. Ano po? Kaya, antayin lang po natin matapos yung nasa likod. One minute. Lambanog. Lambanog no. Ma'am Rona, ano po kayong password? Kasi Ma'am. Yan, okay na po ata? Okay na? Teka lang po. Ma'am, makikisuyo po ng password.
Selfie pa. So yan, okay na po. Okay na? Product price place po. Hindi pa nasagot yung nasa likod. Ready lang. Ready lang. Yan ang Sa kanila lang mag-isa. Ayun, kasi kasi natigil kayo sa pagpinagmamitan sa Yan, okay na po. Sige po, mamaya na lang po natin tapusin. Tapos na po ba yung nasa likod? Ay, po. Ayan, okay na po ata. Ano po? So, i-discuss lang po natin ng mabilis tong form. Ano po? So, dito may nakalagay tayo kung ilan yung quantity na karaniwang binibili po ni consumer. Bakit ba natin inaalam po ito? Para mahanap po natin yung alin po. Bakit natin hinahanap or tinatanong yung quantity na karaniwang binibili po ng ating mga consumer? para kung may dadalhin namin produkto Balik tayo dyan. Yes. Ano po? 500. Para malaman natin yung demand at supply na kailangan po natin i-produce. Ano po? So, kanina may nakita akong quality. So, bakit inaalam ba natin yung kalidad na kailangan bilhin ng ating mga consumer? yung quality, ma'am, yung Yes di po. ba may pangit o maganda, maliliit o mga payat o matataba. Siyempre, kung tayo po ay consumer, hindi naman po tayo bibili ng hindi kalidad. Ano po? Gusto po natin, yung bibili natin, yung alam natin kalidad. Kaya inaalam po natin yung preference po ni consumer para malaman po natin kung ano po yung quality na ipoproduce po natin. Ano po? Malinaw po? Yes, ma'am. Yes, yan. So, ito po yung mga ilang konsepto po ng marketing. Ano po? So, sa bawat yugto po, ang halaga po ay idinadagdag po natin sa presyo ng ating produkto. Kasama na po dito yung transportasyon, imbakan, packaging, at bayad po sa ating mga labor. So, mahalaga rin pong isalang-alang natin yung 4 P's of marketing. Ano-ano nga po ba ito? Product, price, place. Opo, yung product, yung price, place, at promosyon natin sa ating produkto. So ito ang conclusion po natin, ang isang produkto ay umiiral lamang kung ang isang tao ay nais na magbayad para dito. So magiging isang produkto lamang po ang ibinebenta natin kung halimbawa po may gusto pong bumili nito. Halimbawa po ay nag-produce tayo ng halimbawa ay ng lambanog. Lambanog na may ng sasa. Ano po, may halong sasa. Pero wala pong gustong bumili. Sa tingin niyo po, ito po ay magiging profitable o yung magiging
ano sa ating merkado? Hindi. Ano? Kasi wala pong gustong bumili. Ano po? Kailangan yung produkto natin na ibebenta ay may isang customer na gustong bumili para umiral po siya or umikot po siya sa ating market. Ano po? Sa makatuwid, ang marketing po ay mahalaga sa tagumpay ng negosyo sa sakahan. Yan yung exercise to po kasi natin, nasagutan na kasi nung iba. Ano yung kasunod na page? Yung agent, wholesaler, at retailer. Ano po? So dito po kasi, nasagutan naman na po nung iba, i-discuss na lang po natin. Ano po? So dito, tinatanong natin kung gaano ba kadami yung binibili or ibinibenta ng ating pong retailer o wholesaler. Ano po? Ano po? Tayo po ay magsusupply ng lambanog kay Ma'am kay Ma'am Astra. So, aalamin po natin yung demand at supply po ng kanyang negosyo. Kung halimbawa ay si Ma'am naman ay kapalangan po na ano po bang demand ng ating lambanog? Mataas. Kakunti ang supply. So ngayon, panahon nito, maganda tayong magbenta kay Ma'am Astra Ma'am Astra ng lambanog kasi kakaunti po yung supply niya. Mataas yung demand. So ang equal po nito, medyo maganda po yung presyo ng lambanog. Ano po? So dito po, sa agent, wholesaler, retailer, papasok din po kung paano po magbayad si Ma'am Astra. Siyempre, mahalaga po ito kasi yung pera po na ibebenta, yung produkto po na ibebenta natin kay Ma'am Astra, yung kikitain po natin dito, siyempre, ipapaikot po ulit natin to. So, kaya mahalaga pong malaman natin kung paano nga po ba magbayad po si Ma'am Astra. Kung siya po ba ay cash or credit, online transfer or consignment, ano po, mahalaga pong malaman po natin yun. So dito po, papasok din po yung delivery or yung transportasyon. Ano po, kung halimbawa ay si Ma'am Astra po ba ay na-pick up bahay-bahay or kailangan ba i-deliver po mismo sa kanyang production site. So dito, mahalagang malaman din natin kung ano po yung possible way para maibenta natin yung ating pong product. At saka dito po, sa farmer competitor, nakita po ba natin yung form? Ano? Sa farmer, meron po kasi dito form para po sa farmer competitor. Ano po? So dito, inaalam din natin yung maaari nating maging kalaban. Kung halimbawa, meron nagsusupply na kay Ma'am Astra, magkaano tayo, magkakanbas tayo, or aalamin natin kung gaano yung pinoproduce niya, kung gaano karami, kung tuwing kailan siya nag-susupply, at kung magkano yung presyo or gastos sa transportasyon. So dito kasi magkakaroon po tayo ng idea kung magkano yung nating price ng ating pong raw mats. Yan. Mahalagang malaman kung ano ang mga pamilihan ang maaari para sa inyong mga produkto. Mahalaga rin kung malaman ang tungkol sa merkado, tungkol sa pag-a-access ng oras, mga alituntunin at kondisyon, at iba pang pasilidad. Ang mga impormasyon na iyon ang tutukoy kung alin pamilihan ang gagamitin or kung saan ibebenta ang produkto. Ano po? Ito po kasi yung mga nagiging ng ating mga farmer. Ano po? Halimbawa po, tayo po ay nag-produce ng lambanog. Yung asosasyon po natin na nag-produce ng lambanog, nag-put up po kayo ng negosyo ng lambanog, pero hindi niyo naman po alam kung saan niyo ibebenta. Sa tingin niyo po, magsasucceed po yung negosyo po ninyo. Ano pong unang ginagawa pag tayo po ay nagpuput up po ng isang business? Market. Hahanapin po muna natin yung supply at demand na possible nating pinoproduce. Ano po? Kasi dapat sa una pong yugto po ng business, tayo po ay maghahanap po ng oportunidad. Ano po, sa oportunidad po, sa paghanap po natin ng oportunidad, inaalam po natin kung ano po yung mga product na possible na mataas ang demand, mataas ang supply, mataas ang presyo ng ganitong panahon. At dito po, papasok din yung market o merkado.
So pag nahanap na po natin yung yugtong yon, yung paghahanap ng oportunidad, papasok na po tayo sa pagpaplano. Paplanuhin po natin kung paano natin isasagawa yung ating pong negosyo. So after po natin iplano, isasagawa na natin, at after po natin isagawa, magkakaroon tayo ng evaluasyon. Bakit mahalaga yung evaluasyon? Para malaman natin kung naging effective ba or kumita ba yung ating produkto o yung ating negosyo. Ano po? Sa evaluation din po kasi, tinitingnan natin kung ano yung mga possible na naging challenges na pwede nating iwasan dun sa second cycle na ating gagawin. Ano po? Malinaw naman po. Ayan. May katanungan po ba kayo? Malinaw po? Parang nahina na. Tanong po muna kayo. So yung kasunod po kasi na topic, medyo interesting siya kasi si Sir Moises po yung mag-discuss eh. Tungkol siya sa sir. Ma'am, dun sa binanggit po ninyo sa business, dapat ay una nating inaaral ang market. So, nabanggit din ni Sir Gerald kanina, nauna yung intervention, lalo pag galing sa gobyerno. So, ito naman po ay hindi tanong siguro, pwede po kaya na yung, kung sakali na mayroong ibibigay o sa isang asosasyon, ang government, siguro yung maaral din muna yung market kung paano. Para kung sakali makaproduce na yung mga farmers, meron ng sure market na pagdadala. Napakaganda po nung insight po ni Sir. Ano po? So yun nga po, yung ano po namin ngayon is lampanog. Pinuproduce po namin si lampanog. Ano po kasi napakataas po ng demand niya, hindi lang po dito sa Pilipinas. So naghahanap po kami ng mga kagaya. Kayo po ba lahat ay lampanog producer? Hindi po. So isa po ito sa way na, sir, ginagawa po ng ating pong gobyerno para po ma-promote naman po yung ating maliliit po na producer. So meron nga pong mga lapses po dun si government, hindi po naman namin ikakaila pagdating po sa intervention po ng mga ganitong product. Yan. Pero ngayon po, sa pagtaas po ng demand po ng lambanog, naghahanap po kami ng maliliit na producer para i-promote. At kasi yung lambanog po natin, hindi na lang po siya locally in demand. Internationally na po siya. Ano po? Kasi marami na po naghahanap sa ibang bansa or mataas na po ang demand ng ating lambanog sa ibang bansa. Yan. May halo na naman yun. Ang nabanggit po ninyo si Lambanog, mataas po ang demand nito. Hindi lamang dito sa atin, dito sa lalawigan o sa bansa. Ma'am, yung po bang pagtaas ng demand na unang-una yung sa export, halimbawa sa ibang bansa, so kaya po ba, kaya sa palagay po ninyo, kayang sumabay ng mga local farmers, yung mga maliliit na nagpo-produce doon sa quality na hahanapin ng merkado? Ayan. So magandang tanong yan, sir. Ano po? Kaya nga po kami ay nagkakandak po ng together with with PLGU ng council po para po sa Lambanog para ma-enhance po natin yung ating pong mga locally producer po ng Lambanog. Ano po? So sa pamamagitan po nito, nagkakandak po kami ng training kung paano po natin mas quality ipuproduce yung ating mga Lambanog. At saka hindi lang po sa quality, syempre yung promotion. Mahalaga po kasi yung promotion. So yung pagsasali po natin sa mga trade fair, maganda po yung initiative para ma-promote po yung ating po mga product. Kasi kagaya po ni Lakan, kung aware po kayo kay Lakan sa Lipa, hindi naman po sila nagsimula na mataas po agad. Sila po ay maraming sinalihan na trade fair para po sila ay makapunta po sa ibang bansa. So yun, yung regarding naman po dun sa ongoing pa naman po yung council. So sa pamamagitan po ng council na to, magsasagawa po kami ng mga programs at projects related po sa Lambanog. Yan. Okay na po? Yan, thank you po. Ano pong pangalan niya, sir? Jonathan. Jonathan po. Thank you po, Sir Jonathan.
Yan, may question pa po ba? Ayan, sir. Ma'am, kasi lagi po nakatutok yung sa pagpuproduce ng mga gulay, paano pagagandahin, padadamihin ng harvest. Tapos, ang end naman, wala mapagbintahan. Kaya, dapat talaga, kahit sa gulay, dapat may market talaga. Kasi naging karanasan ko, binigyan ako ng 1 kilong okra. Tapos, napaganda ko yun. Ang nangyari, nalugi pa ako kasi hindi ko naman maibinta. Walang natanggap dito sa palengke. Kaya nangyari, nalugi ako ng malaki sa halip na kumita, lalong nalugi. Kaya tinawad na ako magtanim ng gulay. Ayan, baka matutulungan po tayo ng LGU with regards po sa gulay daw. Ano ba? Ang natulong mo sa pagbibenta ng mga gulay ay webben at saka yung agriling. Agree. Yun sir, ang kasi dyan, aminado naman talaga kami na meron talagang mga lapses po si government regarding po sa ganang mga implementation po ng project. So maganda talaga kapag halimbawang hindi nyo kayang ibenta, huwag nyo na po tanggapin pag ganun. Kaso nga po may bigay ng LGU yung yung binhi. Yung binhi. Kasi sample dun para sa mga magsasaka, magkakameron na ng sample na maggulay. Kaso napaganda ko, hindi naman nabinta. Hindi nabenta kahit po sa mga local Nabibili po pa isa-isang bundle lang. Ayan, ang harvest namin ay 10 bundle sa isang araw. So ganun sir, makipag-coordinate po kayo sa LGU. Hingi po kayo ng tulong kung paano po natin sila maibebenta. Kasi sa pamamagitan din po nila, mailalapit po kayo sa mga Sabi na rin kadiwa, sa mga kasi sa kadiwa po, isa po itong way po ng market matching, i-discuss din po ni Sir Moyet mamaya. So doon po, nagpapalitan po ng produkto yung bawat farmer. Minsan naman po, pag sa kadiwa, parang lalo dito sa atin sa Quezon, ang gulay or produkto ay galing pa sa kabundukan, ay ang bili naman ni kadiwa ay mura, lugi pa minsan. Kaya yung naranasan din namin yung magbenta ng saging sa kadiwa na 6 pesos lang ang kilo, ay samantalang iniupa pa namin sa tao para ibaba mula sa bundok. Lugi pa rin. Naiintindihan ko naman sir yung Hauling, sa hauling. yun lang sir ang natin. Kaya mamaya i-discuss po ni Sir Moyet sa agreement. So maganda yun para malaman natin kung ano ba yung kailangan natin pag tayo po ay magnegosyo. Kasi kung yun po ay Ha? Nasabi ko na rin sa naman diwa yun. nakalapit na rin po kayo sa LGU. Kasi actually, yung binhi na yun, galing sa kanila. Gawa ng hindi nag-aalala sila sa mga panig-panig. Galing yun sa kanila, yung binhing yun. Kaso, yun nga, sinabi ko na rin yun doon sa kanila nito. Gawa dati tayo ay nag-over tayo ng kalabasa. Ang kumuha ng kalabasa natin ay Manila pa. Truck ng Lucena. Ay, ang problema, kung ukra naman yung So binigay sa isang akin, way hindi rin man kaya sir na kasi napaka-powerful ng ating internet ngayon, social media. Isang way rin po para ma-promote yung ating product, i-post nyo po. Sumali po kayo sa mga buy and sell group. Post nyo po doon. Kasi kahit sino naman po pwedeng maka-access po ng group. So isang way din po yun para po i-promote yung ating po mga produce. Po. Makakatulong din mo yun, pero pag nandyan na yung gulay at saka ka pala magpo-post, Madali lang tuyo na yung ukra. Kasi ang ukra, isang araw lang, hindi na pwedeng. Kaya nga. Kaya dapat talaga, magkameron talaga ng sure buyer na hindi na kinakailangan mag-internet. Kami, basta ang kailangan lang namin ay dalahin doon sa public market, dapat may bibili. Pero alam, di mo yung mga So, isa pang hassle sa aming partners Ang yun. pinakamalapit nating trading post is Sariaya. So, ang gulay ninyo dito is kaparehas din ng gulay ng Sariaya. Okay? Kahit sa Pangasinan, parehas tayo ng gulay. So, ang problema kasi doon sa trading post natin is malayo yung location. Pero maraming buyer o gustong mamili ng gulay sa mga ganitong lugar kasi dito yung mga buyer natin makakabili sila dito ng mas mababang presyo kumpara doon sa malapit sa trading post Lukban, yung mahal ang bili nila. Yung ibang buyer gusto nila
sa malayo mamili dito. So ang kailangan nyo lang sir ay contact ng mga mamimili o yung trader. So katulad ko, yung aking mga kaibigan sa trading course, naghahanap sila ng mabibili. So yan yung sinasabi natin ng market matching. Ima-match natin yung merong gustong mamili at merong gustong magbenta. So ibig sabihin, siyempre yung gulay mo, hindi naman siya paparito para lang dun sa gulay mo. Kailangan i-consolidate mo yung mga gulay ng mga kasamahan nyo. Yes po. Kung meron kang kasamahan na magkatanim kung ba, talong, okra, sitaw, kung makakaisang karga yan, pupuntahan talaga yun dito. Kaso po, Ibig sabihin, kailangan mag-recruit ka pa ng manananim na maraming mga vegetable farmer para puntahan kayo dito ng mamimili. Makatan sa loob. Yes, sir. Yes, ma'am. So dito po ba walang mamimili? Walang trader? may trader po dito, kaso talong ang kinuha Ano nila. ang gusto nila? Iso pag okra kasi, mahihirapan. Sagi, Okay, so ibig sabihin, pag okra, hindi nila binibili. madalang po yung nakuha Dahil nila. madaling malayot. Madali kong malayot kaya ako ka madali. Madaling malayot ang okra. So yun na lang, sir. Talong ang ibig. Focus ka lang. Kaso nga po yung binhi, ang binigay sa akin okra. Okra ang binili. Okra binigay. Kaya yung But anyway, may karanasan market ko lang din po. siya ng okra. Alam niyo ba, nung nakaraan, nag-70 pesos ang kilo ng okra. Seasonal. Oo. Seasonal po yun. Mga health conscious. Doon sa Prosi, sa Sariaya. Nag-70 pesos ang okra. Tagal nun. Halos nasa 2 buwan na 70 pesos. Walang supply. Ay ikaw naman, sir, pala, ang problema mo ay wala kang market. Wala kang market. So actually, si Prosi may mga organization o samahan ng mga magsasama. Yung Sentro Pamilihan, meron silang kooperatiba doon na naghahanap ng supplier ng mga produkto ng gulay. Ang ano po kulang sa processor ay kuhan, mag-register ka muna po sa process. Tapos parang may seminar na isang araw. Ayun yung pag-member ka ng Opo, co-op. pag-member. Pero pag gusto mo, alba, mayroon kayong samahan dito na maggugulay at marami kayong pag-check katulad ng kalabasa. Ang laki ng demand ng kalabasa. So kung may mga magkakalabasa dito, willing silang pick upin yung produkto nyo. Yung okra, kaya ang problema sa okra kasi highly perishable siya. Napakabilis. Kinarvest mo siya ngayon, mamayang hapon, layot na. So siguro, ganun din tayo mga farmer, dapat ay maging piliin din natin yung ating itatanim. Hindi yung pwede binigyan ka ni LGU o binigyan ka, siyempre, magkano ka doon, magpuput up ka ng gastos, maglalagay ka ng, kaya lang, sa huli, wala namang mamili. Kaya kailangan, kung ano yung demand sa lugar na yun, yung itanim. Katulad ng talong, nabanggit nyo talong. Tanim ka ng puting talong. Baka wala dito walang bumili, yung mahabang talong, halos isang, oo. Ano po bang variety ng talong nyo? Ano po dito yan? Morena. Fortuner. Fortuner. Fortuner at saka Kalisto. Calixto. Kalisto. Tapos pinatubo. Okay. Okay, anyway, sir. Medyo, huwag nyo i-treat na, lesson learned yun. Experience, magkano kayo doon na, huwag nyo isipin, huwag kayo malungkot. Ang ano doon is natuto kayo na dapat pala itatanim ko kayo demand. Okay, any question po kay Ma'am Colleen para bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Okay na yun, okay na yun. So, ako nga po pala si Moises de Mesa. Ako po ay kawani ng Philippine Coconut Authority ng Region 4. Region 4A, Tanchena City. Pero nakarating sa PCA, Regional Office. Ayun, okay. Yung iba, actually pa 2 beses ko na pumunta dito sa inyo, sa inyong bayan, sa Katanawan. Nung na-invite kami ng circa para sa isang ganitong training or seminar. Ano po? So, ang gusto ko pong ihatid sa inyo or ibahagi sa inyo ay itong natawag nating market agreement and matching, market matching. Ano po katulad ng problema ni Sir?
Wala pala siyang kamatch na mamimili dito. Nagka-problema siya. Kaya napakahalaga nitong dalawang ito. No? So itong marketing agreement, ito kailangan ito kung meron ka ng produktong napakarami. Ano, nahihirapan ka lang ibenta. Ano, sa tingin ko naman sa inyo, it's parang okay lang naman. No? So yung ang laki ng problema, yung kay Sir, sa okra production niya. Kung nakita nyo ng tamang mamimili para sa okra, hindi kayo problema. At saka kung itinahimik nyo or tinanggihan nyo pagbigay sa inyo at hindi kayo malulugi. Pero may tamang panahon po talaga din yan sa pagtatanim natin. So sino na po yung nakahawak ng kasunduan? Sino na nakaperma o nakalagda sa kasunduan o kontrata? Kayo, hindi ka kayo din sa... Yung inyo po bang marriage contract? Hindi nyo po ba? Naka-contract sa Alam mo ba yun? May termination Contract po ba yun? verbal. Wala talagang wala. Sa livestock. Ano po? So ito naman po ay marketing agreement. Ibig sabihin, meron kayong produkto na gusto nyo ibenta na kailangan nyo ng marketing arm. Na kailangan nyo merong magbenta. Dahil hindi nyo na kayang ibenta dahil sa dami ng unang produkto. Ano po, may nakakasabay po ba? Kasi parang katulad po nung kinaser, yung sa lambalog nila, ano po, nakapag-produce sila, pero wala namang bumibili. Dinala nila sa kandilarya. So doon may bumili. Pero nag-cost siya ng, magkano cost siya sa pagdidala? Sir, wala pa po kaming cost doon at ini-assist pa kami ng LGU dun sa unang deliver. Ay, natin pa kayo, okay. Pero huwag yung laging, huwag kayo mamihasa na nandiyan lagi si government o si LGU para kayo ayudahan, tulungan. Ano. Okay. So ano po ba yung marketing agreement? Ano po ba yung mga nilalaman ng marketing agreement? Marahil, karamihan sa inyo is hindi pa nakahawak ito marketing agreement kasi wala pa naman kayong produkto na marami. Pero siguro sa banda-banda riyan, pag malaki na yung production nyo na sugar, o ng lambalog, o yung talong ni, saka yung okra nyo siya, baka kayo pumasok sa agreement. So gusto ko lang ilinaw yung contract at saka yung agreement, mag-iba ba yung kasunduan at saka kontrata. So, mahalagang elemento ng marketing agreement. Ano-ano daw ito? Ano yung alam nyo na nilalaman ng agreement o market agreement? Sige nga po. Ano po yung marketing agreement po, parang nakalagay doon na yung dapat lang pong dalahin mo, halimbawa may volume ka na 500, Okay, volume. dapat Tama, po yung yung volume volume. lang madadala mo. Anything, ano pa? Petsa. Kung kailan mo matatapos yung pag-deliver. Yung halaga. Siyempre, number one, yung produkto mo. Ano yung produkto mo? Siyempre, ano. So, karamihan nagpupush nito, maaaring yung mamimili or yung inyong kapartner na marketing arm nyo, siya yung sasabi siya, ito yung kailangan. Tapos kayo naman, dapat mag-input din kayo dun sa agreement. Hindi dapat isa lang yung nagsasabi na ito yung agreement natin, ha? Permahan mo to. Ano po? Pag sa loan agreement, ano yung nakikita nyo pagka na-perma kayo, pag nangungutang? Ano yung napapansin nyo sa agreement? May co-borrower. Borrower. Bukod dun, Monthly payment, monthly payment, ano pa? Amortization. Amortization. interest. Ang unang nakikita ko sa pag-utang, napakaliliit ng letra. Halos ba lang, ayaw ikabasa sa iyo. Ikaw naman siyempre, dala ng pangangailangan, preferment. Pero, napakahalaga lang dapat intindihin at basahin Opo, ninyo. yung mga percentage ko. Kasi maaari kayong maasunto, maaari kayong maloko, dapat alam niyo. Okay, malagang elemento ng marketing agreement. Ang marketing agreement ay isang formal dokumento. So, ibig sabihin, ito ay susulat. Ano? Nasusulat dapat ito. Ano ba yung nakagisnan nyo na kasunduan?
Nangyayari ito sa atin araw-araw. Halimbawa, makikipagkita ako sa iyo sa ganung oras, sa ganung lugar. So, ibig sabihin, ganung klase, isang nasusulat at hindi nasusulat. Pero, pag sa negosyo, kailangan, napakahalaga na, kailangan ay nasusulat. Basa. Dapat nasusulat. Isang formal na dokumento, pag ilang formal, kailangan merong nakalagay doon, kailangan merong kaharap na testigo. Kailangan at least dapat pag malaking halaga yung inyong transaction, kailangan nakanotaryado. Kaya nga may abogado, kailangan panotaryo. Kasi pagdating ng panahon, hindi na kayo nagkakasundo, yun yung babalikan nyo. Titingnan nyo kung ano yung nakalagay doon. Okay, sige, hindi ko naman masyado na itong i-detalye. Ang gusto ko kasing i-detalye sa inyo is yung isang uri ng kasunduan. So, ang marketing agreement, isang nasusulat na dokumento, inihanda ng isang partido, maaaring yung inyong katransaksyon, siya yung maghahanda, o maaaring kayo din yung maghanda. Pero kailangan, ay dapat ito ay pinagkasunduan ng dalawang partido. Dapat sang-ayon ang bawat partido, ang bawat isa. Magkaroon ba kayo sa isang kontrata na hindi nyo gusto? Hindi po. Hindi nyo gusto? Peperma kayo? Hindi. Hindi, di ba? Sa tingin nyo ba yung katransaksyon nyo pag hindi nyo gusto, peperma din ba yun? Hindi. So, mapapaliwala yung kasunduan. So, kailangan ay agreed by 2 or more person na dapat nagkakasundo kayo. Na dapat na naiintindihan yung nilalaman ng inyong agreement o kasunduan. Nagsasama at naglalarawan sa lahat ng gawain. So dito nadidiscuss or inilalahad yung mga dapat kondisyon o yung mga dapat gawin. Katulad sa lambanog. Ang gusto ng inyong kakontrata ay 90 proof. Ang alcohol. Ang inyong produkto ay ilang proof? 80, sir. 80. So kulang ng 10. Ang halaga niya ay 300 pesos. 90 proof, 300 pesos. Lugi o panhalo? Lugi, sir. Lugi. Malaki. Di ba? Kailangan nyo mag-usap. Kailangan nyo mag-usap. So, unang-una, ang taas ng proof, ang baba ng presyo. Mabuti sana kung mataas yung presyo, 60 proof lang yung kailangan niya. Panalo. O, lugi, di ba? Panalo. O, parang siya lang yung gusto mabuhay. Parang siya lang yung gusto niya na kumita. Malinaw sa saklaw. So alam niyo dapat kung ano yung nasasakupan. Yung inyong kontrata. Ano yung limitation? Yung saklaw. Let's say pag sinabi kontrata, yan ay merong prescribed na date o panahon kung hanggang lang magiging effective yung inyong kontrata. Ibig sabihin, pagdating ng ganitong panahon, na pagkasunduan nyo 2025, yung effectivity, yung saklaw hanggang sa, let's say, katulad, hindi naman ang production mo ay 100 gallon. Ang nakalagay lang sa kontrata nyo ay hanggang 70 gallon lang yung inyong isusupply. Nakita niya na may 30 gallons ka pa. Sabihin, akin yan. Nakakontrata ka eh. Sir, balikan niyo yung kontrata natin. Hanggang doon lang yung pwede kong isupply sa inyo. So, dapat malinaw yun. Kung hanggang saan lang yun. Yung petsa. Yung petsa. Dapat tumagal lang hanggang doon. So, siguro naman na medyo nasusundan nyo pa. Pagka yung medyo nagugulo kayo, magtaas lang kayo kung nagtanong nyo sa akin. So, hindi ito katulad ng ibang kontrata sa negosyo. Ang marketing agreement ay kontratang walang malinaw na tiyak na struktura. So, ibig sabihin, lahat ng gusto nyong ilagay sa kontrata, ilagay nyo. Wala po tayong sinusunod na standard. Ano yung gusto nyo? Bago ito nyo i-official na ito ay inyong kasunduan, lahat ng gusto nyo at lahat ng ayaw nyo, sabihin nyo pagkasunduan nyo. Patulad nga po ng magpapakasal. O sino ang gagastos sa atin? Sino ang kukuha ng ninong? Sino ang dalawang magnobya? So,
Magkakasundo. Pag hindi nagkasundo yun, sa tingin nyo, mapakasan pa kaya? Kumakain nyo, sabihin, ikaw na lang lahat ang gastos. O, di ba? Ganun. Kailangan merong pagkakasunduan. So yan, dapat meron din panahon ng talakayan. So kung ito ay nakasulat, dapat ay basahin ng parehong partido. Ano? Kailangan hindi lang basahin, dapat ito ay intindihin. Ano? So anong mahalaga sa kontrata? Lalo na pag marketing agreement, yung volume, yung halaga, at saka yung petsa, kung kailan. Ano? And then yung mode of payment. Baka mamaya ang mode of payment nyo pala ay sa dulo ng inyong kontrata. Ano? Yung ang pagbabayad sa inyo ng kabuang halaga ay sa dulo ng kontrata ay lugi yung nagbebenta. Paano yun? Paano siya mabubuhay? Ano ang mga nilalaman ng market agreement? Ang isang marketing contract ay maaari din maglaman ng mga detalye kung ano ang gagawin. Kung ano ang gagawin ng mga partido kung kailangan tapusin ang kasunduan ng maaga at isang malinaw na balangkas kung ano ang kalalabasan nito. So dapat, yun yung lagi kong sinasabi sa inyo, kailangan maliwanag, malinaw sa inyo, dapat naiintindihan. Kung hindi nyo naiintindihan, itanong nyo. Kaya yung ibang mga negosyante, kaya pag peperma sila ng mga kontrata, lagi may kasamang abogado. Yung malalaking kumpanya, lagi na ipinaririnig sa kanila. Since tayo naman ay maliliit, so kailangan nating basahin may o intindihin. Kung meron kayong hindi naiintindihan, tanong mo. Lalo na kung halimbawa kooperatiba kayo, pag-usapan muna. Ano? Pero kung outright, ano ba, kailangan na ito, anong gagawin ng kooperatiba natin? So isang huli nyo, huwag agad kayong peperma. Let's say, ano bang proseso nyo sa kooperatiba? Sino ba ang kailangan signatory? Sino ang mga involved sa pag-sign sa contract? Let's say, sa koop nyo, sir, pag may kontrata kayo or meron kayong kasunduan, si chairman ba? Si chairman. So yun, dapat personally, dapat nandun siya. Hindi dapat pwedeng, kasi siya yung representative ng buong cooperative. Baka i-designate lang niya sa secretary. Secretary siya man, ikaw na lang makipag-ano dyan. Peperma, hindi pwede. Manager. Ano ang mga elemento ng mahusay na kasunduan? Ano daw yung mga nakapaloob sa mahusay na kasunduan? Okay, discussion ng eksklusibo o discussion of exclusivity. So dapat maliwanag to na ikaw lang, halimbawa meron kang marketing arm o siya yung magbebenta, na dapat yung produkto mo ay walang katulad dun sa kanyang ibinebenta. Ano? Let's say, halimbawa ay lambanog. Kung merong pumasok sa iyo at tatanggap pa siya ng isang produkto ng lambanog na ibebenta niya, sa tingin mo ba magkakaig yun? May maiiwan ang isa doon. Ano? Di ba? Pagka parehas ng inyong produkto na siya yung magbebenta, siguro patindihan na lang ng komisyon. Kung sino mataas, baka yun ang isulong. So kailangan medyo may exclusivity yung inyong so siya lang yung magbebenta. At sa parte din naman ng magbebenta, sasabihin sa'yo, baka naman magbigay ka pa rin sa iba. Baka yung produkto mo na balog, ibenta mo rin sa iba na na kaparehas din ng presyo. Kung magbenta ka sa iba, ibahin mo yung presyo. Kasi nagbibigay siya ng mga promotion, medyo mababa yung niya. Detalye ng timeline details. So alam nyo dapat yung mga detalye na to. Kung kailan ang delivery, kung kailan kayo maniningil, kung hanggang kailan ang inyong kontrata. At kung let's say, quality yung hinahanap niya, so dapat hindi kayo lalabas doon. Kung halimbawa, 80 proof yung napagkasunduan nyo, naging 79.9.
Tingin nyo, tatanggapin kaya yun? Maaaring tanggapin, pero mabawasan yung presyo sa inyo. Ganun. Ano? So, ibig sabihin, mag-stick kayo doon sa pinag-usapan. Hindi pwede yung, pwede na yan. Hindi na yan mahalata. Sa tingin niyo ba, makakalusot din yan sa mga negosyante? Maaaring siya isang beses makalusot kayo, pero sa mga susunod, baka hindi na. So, dapat particular kayo doon sa mga ganong, ano. And then, let's say, ang usapan nyo is ang lambanog na i-deliver nyo ay kulay mineral water. Eh, nag-deliver si sir ng kulay blue. Sa tingin nyo, tatanggapin yun? Hindi po. Diba? O, dapat medyo particular kayo doon. So, sasabihin nyo ngayon sa inyo mga supplier, sa inyo mga ka-partner, mga miyembro ng cooperative, oy, may problema yung lambanog natin. Naging blue, hindi tinanggap. So, ano magiging resulta? Baka pag-penaltyhin kayo, baka papagmultahin kayo. Dahil siyempre, madidelay yung ano. Meeting si Sir doon, Sir. Ano yung napapag-meeting? Sir. Ano po? So, detalye ng pagbabayad ng mga gastusan. Ito yung napaka-importante, ha? Kasi ang pinag-usapan dito, pera. Ano? Pag may sumablay dito na isa, alinman sa inyong kakontrata o kayo, may kaakibat itong multa. Let's say, na-delay ng payment. So, merong ano yan. Kalagay yan dapat sa kontrata. Ano? Kung kayo ay madidelay ng pagbabayad, let's say, ang usapan nyo ay PDC, post-dated check, 30 days. Ganun ang payment nyo, tumalbog. Anong mangyayari doon sa nagbayad? Magmumulta siya. Magmumulta. Ano? And then, yung dapat halaga ng inyong dapat masingil ay makuha nyo ng buo. Hindi pwede yung installment. Kasi napag-usapan nyo na lahat ng i-deliver namin na cocoa sugar ay babayaran nyo ng kalahati. 50%. And then yung kalahati ay sa susunod na buwan. Dapat nakadetalye yan sa kontrata niya or sa agreement niya. Payment and cost detail. And then yung inyong, dapat yung inyong cost sa delivery o yung sa transportation ay nakapatong. May baka mamaya ang inyo lang sinisingil ay yung presyo lang ng inyong produkto, yung cocoa sugar nyo. Eh yung pala naman kayo nagbiyahe ng dinala nyo kay Green Life. Saan ba ang Green Life? Sa Tayabas. Eh nasa Katanawan kayo, gano'ng kalayo ang Katanawan sa Tayabas. Magkano pamasahe, so kailangan nakadetalye yun na kung deliver, ito yung presyo, kung pick up, dapat ito yung presyo. So, yung project specific detail, kailangan ito ay flexible. Kailangan, kung meron, albawa, may lumapit sa inyo na gustong makipag-kontrata sa inyo, so, tanungin nyo kung ano yung mga detalye ng inyong papasuking proyekto o negosyo. Ano? Ay, sorry. Lipat na kanya. So, lahat ng mulang kontrata ay may timeline yan. Lahat ng agreement ay merong takdang panahon kung kailan matatapos. Ano yung dapat, sa loob ng 12 buwan o isang taon, meron niyang nakadetalye kung ano yung dapat na ma-deliver nyo, ano yung mga produkto na dapat, kung lambanog at cocoa sugar ang i-deliver nyo, naka-schedule yan. Ano? Timeline for completion. At the end of the year, kailangan yung 200 gallons ninyo ay makumpleto nyo. Or else, magmumulta pa rin kayo. Or kung grabe na, hindi na kayo nakapag-deliver since day 1 hanggang dun sa sa dulo, eh baka madimanda kayo. Maari kayong makaharap ng asunto or maari kayong magharap sa korte. Kaya dapat medyo maingat tayo sa pagpasok sa ganyan mga agreement or kasunduan. So mabuti kayo kung halimbawa kayo yung magdidemanda. Kaya lang, abala din para sa inyo. Siyempre, hahabulin mo yung tao na hindi nagbayad sa inyo ng kabuuang halaga. Abala, gastos, isipin pa yung emotional stress. Diba? Ikaw ang nag-disburse, ikaw ang kumuha ng pera sa co-op, binayaran. O kaya yung inyong production na buong isang taon hindi binayaran. Eh ikaw, itong manager ang nakataya din sa co-op.
Siyempre, pipit-pitin nito ng chairman, nasa na yung ano. Yun, dapat gano'n, iniisip po natin yun. Pananagutan, mayroong malinaw na lalarawan ng mga responsibilidad ng lahat ng mga kasangkot sa ng partido. So dapat meron ito, nakasaad din to yung mga pananagutan. Sino yung mananagot kung hindi nagbayad? Sino yung dapat habulin pag iaasunto mo? Sino dapat yung hahanapin pag maniningil? Dapat alam nyo ito dapat. Nakasaad ito sa kontrata. Mamaya may pakikita ko sa inyo kontrata na malinaw pa sa hindi. Gusto ko, medyo short kasi yung notice namin, ilang araw lang na meron lang pag-prepare naman kami ng kontra, kaya lang sa banyagang salita, English yung aming nadala. But anyway, iwanan na din namin sa inyo para inyo rin pag-aralan. Mas maganda sana ito kung ito ay sa lingwahe natin o yung sa ating salita na mas maintindihan natin. Okay. Sa kalinawan ng saklaw, lagi ko rin binabanggit kung hanggang saan, dapat may limitation, dapat alam niyo kung hanggang saan yung scope ng nasasakupan ng inyong kontrata. Pagpababaw ng miscommunication, so kung may mga alitan o hindi pagkakasunduan, kailangan meron kayong pag-uusap. Hindi naman yung nagkamali lang ako ng timbang, ididimanda mo na ako. Hindi pwedeng gano'n. Dapat malinaw doon na merong pag-uusap. Ito nga yung pagpapababaw ng miscommunication. Nakalagay din yun sa ilalim na dapat kung merong hindi nasasaad o mababaw lang naman yung dahilan, kailangan lang naman ng pag-uusap. Hindi yung agad ay abogado ko or magkita na lang tayo sa korte, pareho kayong maabala. Or kaya bibigyan ng palugit. Itama mo, within 30 days, kailangan yung iyong pagkakamali ay mai-correct mo. So, nakita niya na yung inyong delivery ng cocoa sugar ay kulang sa timbang at medyo umitim yung kulay. Napag-usapan nyo ay golden brown ang kulay ng cocoa sugar nyo. Na i-deliver nyo ay medyo maitim. Maitim pa sa siko ko. So, sabihin nyo na lang doon sa kontrata, sige po, at aming itatama sa susunod delivery, ganito po yung or maaring palta na lang po namin yan. Kung ilan po yung timbang yun na hindi nyo gusto, papalta na lang namin. So, yun yung sinasabi doon sa mababaw na pagpapababaw ng communication. Nakasulat na pahintulot, Okay, so pinakamasang sitwasyon kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o kasunduan, protektado ka sa katotohanan may tala. So, ibig sabihin, kaya napakahalaga po na may tala. Kasi ito po yung babalikan ninyo kung sakaling hindi kayo nagkakaintindihan. So, lagi po natin pairalin din yung lamig ng ulo. Huwag agad tataasan ng mga natin hindi kayo nagkasundo sa na-delay lang kayo ng delivery. Yung pag-deliver ninyo ay nagkataon ay break time. So magagalit yung nasa bodega. Deliver kayo, alam mo break time. So dapat balikan niyo yung kontrata niyo. So epekto ng kasunduan, mas kinakailangan ng kinakailangan ng mahabang oras kaysa walang kasunduan. So, ibig sabihin, yung kasunduan po natin, ito po ay talagang pinaglalaanan ng oras para magawa. Para ma-execute din yung kasunduan natin, ito dapat ay pinag-aaralan ng dalawang partido. At pinagkakasunduan din yung dalawa. So, katulad po sa isang sa loan agreement, kung utang kayo ng motorsiklo, di ba, nagtataka kayo, ang bilis. Sino yung nangutang na ng motor dito? Ay, motor, sir. Ilang oras yung servisyo sa inyo ni nagpautang sa inyo? Ilang oras bago nyo na ilabas? 1 day. 1 day. Ibig sabihin, maghapon, sir, mula 8 o'clock hanggang 5, natapos nyo. O wala pa? Tapos na po, pero may proseso po sila. May proseso pa silang ginagawa. So, talagang dapat ay pinag-aaralan. So,
hindi niyo po ba alam na ito ay bago kayo reject? Tinitingnan o sino-surveillance muna kayo, di ba? Meron silang ginagawa mga pero yung actual day na kayo ay re-releasean, mabilis na. Mabilis. Kasi nalaman nila na kayo ay maayos na tao pagdating sa ganyang kasunduan. Pero tingin niyo ba kung may record sa barangay, may record sa kapulisan, maririlisan ba ng motor? Hindi. Ano? Reject baka agad yun, ano? So, okay, sige, hindi ko na masyadong kasi medyo, ito naman ay, so, market agreement, since dapat magkakaroon tayo ng activity, so, medyo maganda naman yung binigay na activity ni Miss Kulin. So, skip na natin to, ano? So, may question po ba kayo sa market agreement? Ano po? Sa pagkakasunduan, sa merkado. So, yung ibig sabihin po nito, meron kayong produkto, maraming produkto, katulad po ng lambanok nyo, wala kayong market dito, so hahanap kayo ng magbebenta nito. Siya yung magbebenta. Maaring ito ay, anong uri ng mga kapartner nyo? Ahente. Trader. Ano pa? Tindahan. Yung mga outlet. Di ba? Mga reseller. Yan, yung mga reseller, yung sa mga online, di ba? Tiwalaan lang doon, reseller. Kukunin yung produkto, tapos ang bayad ay electronic payment na, gigas na lang. So, yun, dapat ano yung mga nilalaman ng market agreement? Yung inyo na pagkasundan, yung PETSA, mahalaga yung PETSA. Ano sa ma'am? Yung dami, yung volume, ano pa? Yung presyo, uri ng pagbabayad, yung mode of payment, dapat mahalaga yun. Kasi yung schedule of payment, kasi yun yung natin yun yung bubuhay sa negosyo, yung pagbabayad. Yung quality, nakasadin din yung quality. Yung quantity. Kailan masisimula, kailan matatapos, dapat kanina. So, any question po sa market agreement? Sir, Sige, sir. sir, yung sa pagpasok po sa agreement, yan po ba ay po pwede na maglagay ng exemption? Halimbawa, particular po sa ang produkto ay lambanok. Kung sakali na dumating halimbawa yung natural na kalamidad natin na bagyo, hindi tayo makaproduce sa ganung buwan, medyo madelikado. Yes, sir. Katulad niya po ng nabanggit ko sa inyo na ang kasunduan ay wala namang standard. Kasi lahat ng gusto nyo ilagay doon na naiisip ninyo ay inyong ilagay and then pagkasunduan nyo. Let's say, katulad nyo sa amin, exemption, nagkaroon ng kalamidad. Hindi ginusto ng sino mang partido, ito ay dapat pinapayagan, dapat ilagay nyo doon. Paano po sa panahon ng during our contract ay nagkaroon ng kalamidad or calamity, typhoon. So, siyempre may taklang yan, yung hindi ka makakakuha ito, wala kang production. So, kailangan dapat nakalagay nyo. Okay, and then, nasira yung inyong lutuan, dapat alam din. Sige, sir. Sir, kung halimbawa naman po na yung buong mga pinagkasutan, pirmahan na sila. Yeah, po. May ilan doon sa 5 napanggit ay isa o dalawa doon ay hindi natupad. Ano naman po yung positive ground nung Pwede niyong i-terminate yung contract. Pero alin man sa inyong napagkasunduan na hindi nasunod, pwede nyo po yung pwede po yung maging reason para ma-terminate nyo. Pero kaya meron dun kung nakalagay na pagkakasunduan. Kung halimbawa, maliit lang naman yung hindi natupad, na pwede namang maayos, pwede po yung, pero kung halimbawa, napakalaki nung halimbawa, meron po ng, nakadeliver kayo, tinanggap nila, nagkaroon ng faulty wiring na silab. Tapos sasabihin sa inyo, hindi nyo babayaran. Hindi kayo babayaran dahil na silab. Cost naman nila yun. Ang gusto, hindi kayo bayaran. So, at that time, pwede po nyo yung cancelin yung inyong kontrata. Pero, ito lang, sir, tutuwa ko bago sa inyo. Pero, ang masama po dito, let's say, sa presyo, nagkasundo kayo, tapos may nag-offer sa yung isang company na gustong bumili, at gusto nyo ipa-terminate, hindi po pwede yun. Kasi meron kayong kasundo. Na dahil
dahil lang tuminako o walang rason nyo o walang dahilan para ma-terminate dahil nakakuha lang kayo ng magandang market, lilipat kayo, hindi po pwede yan. Sige sir, diretso po. Ano po yung katanungan? Okay po yan? Ayun, okay. So, yung presyo napakahalaga nun. Ano? Kung halimbawa ay ang presyo ngayon, nagkasundo kayo ay ang isang galon ay 3 o 400 pesos. Pagdating ng December, naging 700 pesos. Gusto mong ipa-terminate. Ano? Gusto mong ipa-terminate kasi gusto mong supplyan yung 700 pesos. Hindi po pwede yan kasi nakakontrata kayo. Ano po? Okay, any question? Dapat pala isang taon lang ang kontrata. So kung wala na po, lipat na po tayo sa market matching. So ito po kanina, nung bago ko magsimula, nag-raise ng question si Sir, gawa po ng kanyang opera. Ano naman kayo? Ano po, hindi po nag-match yung kanyang panahon ng pagtatanim dun sa kanyang merkado. Walang merkado daw kasi may nagbigay sa kanya ng buto, tinanim niya. Pagdating ng kanihan, wala siyang mapagbentahan. Dahil napakadami nung tinanim mo, Sir. 1 kilo? Baka hindi lang 1 hektare yun, Sir. Kasi katatanim ko lang ng 1 linggo ng okra. 1/4 kilo lang, parang ang natanim mo ko na halos nasa kulang-kulang kalating hektarya. 1 kilo po yung binigay sa akin, pero hindi ko na itanim lahat. Hindi mo na itanim lahat. Kailangan much more pa kung tinanim mo lahat. Kailan ang tinanim mo doon? Mga kalahati lang. Mga kalating kilo, Sir. Baka mga 2 hektarya yun. Dahil ang tanim nun ay halos mga isang ruler. Ano? Sige, so, ito sinasabi ko ng market matching is napakahalaga kasi dapat may produkto ka, dapat merong katulad na banggit ni Ma'am Colleen na dapat merong demand. Merong pangangailangan. Kaya kailangan, bago kayo mag-produce ng isang produkto o gumawa ng isang produkto, kailangan merong needs o pangangailangan. Ano, katulad po ng lambanog. O sige, ilan dito ang manginginom? Ano po, ilan ang natagay dito? O, nahihiya pa kayo, ano? Ilan po ang na-shot? Ilan ang na-shot dito? So, ibig sabihin lahat. So, ibig sabihin may pangangailangan. Kahit magproduce siya ng napakaraming lambanog, mabibili yan dito. Mabibili. Ano? So, ang naging problema na ng chef, nagtanim siya dahil meron siyang binigay na buto, hindi niya na kaso yung market. Hindi niya alam yung market kung saan nabibili. So, yun namang nagbigay, hindi naman niya siguro sinadya na ito magtanim ka para manulit ka. So, ang purpose niya, kaya kami binigyan para makaproduce ka. Kaya lang, ang naging problema, wala kang market. Wala silang ipinakita. Hindi niya kasi sukat akalain na ganun karami ang magiging production. So, ito yung sinasabing market matching. Ano po? So, dapat na yung inyong produkto ay merong consumer o merong bibili o merong magkukonsume, kinakain. Ano, dapat may gumagamit. Ano? So, let's say dito, kung magtitinda ako dito ng kuba sa sasa, may iinom kaya? Meron. Okay, meron. Kung magtitinda po kaya ako dito ng let's say, ano ba ang wala dito sa inyo? Kung magtatayo kaya ako ng beer house dyan, nagpapasok. Meron ano. So yan, dapat kailangan merong pangangailangan. Ano po? Ano ba, kung magtatayo po ako ng oil mill, may makukuha kaya akong supply ng nyug? Marami, kasi ang dami ng nyug dito. Kung magtitinda akong mantika, mabibili po kaya dito? Opo. Ano po? Yun yung sinasabi natin. Ano po? So, imamatch po natin. Kaya po nadyan ang ating gobyerno para tulungan kayo. Nadyan po ang ating DTI. Ano po? Nadyan din po ang ating PLGU para hinahanap nila yung mga produkto nyo at para hanapan kayo ng mga merkado nito. Ano po? Kasi merong isang, may pagkakataon na, di ba, may produkto na sikat na, ano ba sikat na produkto niyo dito sa Katanawan? Ano po? Cookies po. Laro. Cookies o laro? O laro. Patikim nga. Meron ba niyo may dala? Hindi kaya makabili na. So, medyo na, So, market matching, napakahalaga po nito dahil walang kwenta ang isang produkto kung walang bibili. Ano po? Walang kwenta ang isang magandang produkto, magandang packaging, maganda ang wala namang market. Let's say, ano ba ako magtinda ako ng pabango kaya dito? Ilan kaya ang bibili sa inyo? Ano? Alam niyo po ba yung lambanog nagagawang pabango? O, di ba? Yun. So, ilan sa inyong
nagpapabango. Siguro lahat kayo bago umalis yung hindi ano. So, market matching, okay. So, ang market matching, ang matching cure ay isang sakay na ekonomiya na may malaking epekto sa mundo. Ang teoryang ito ay ginagamit upang malutas ang problema sa pagitan ng dalawang partido, yung producer at saka yung consumer. Partido na sangkot sa market matching upang mapabuti ang kausayan ng parehang partido at makamit ang stable na pagtutugma nito. So, ibig sabihin, pagtutugma. Ano po? So, dito naman, ang naging problema lang natin, isang kasama dito yung production niya ng okra. Ano po? Kasi baka yung ilan lang sa mga taga-Katanawan ang nakain ng okra. Marami. Kaya lang pag nakakain ng isang beses, ay hindi na pwede ulitin. Ano po? Hindi po katulad sa let's say kung talong, Marami din kasama ay maning. baka halos lahat ay pwedeng araw-araw, marami kang pwedeng gawing luto sa talong. Pwedeng torta, pwedeng omelette, parang parehas yan, torta, tsaka omelette, pwedeng pinakbet, maraming pwedeng gawin. Ano po? So, yun daw pong market matching ay pinagtutugma yung dalawang partido, yung nagpuproduce at yung nangangailangan. Ano po? Katulad po ng lagi pong sinasabi yung lambalog, So, talagang kulang talaga ang lambalog. Kahit anong gawin natin, marami talaga manginginom. Pag may problema, anong ginagawa? Pag masaya, pag nagpangipangita, pag piyastahan, nag-iinom talaga pala inom taga-Katanawan. Walang bida ngayon. So, maraming So, ito po yung market matching, pinagtutugma yung dalawang partido, yung magpupudot, at saka, yung may produkto at saka yung nangangailangan. Ang market matching ay isang proseso kung saan ang mga produkto ay tinutugma sa mga sangay ng merkado. Merkado, ano yung tinuro ni Sir? Ano yung mga merkado na identify natin kanina? Palengke, grocery, ano pa? Talipapa, mga mall. So, may kung saan ang mga produkto ay tinutugma sa merkado ng posibleng bibili o posibleng bibili. Sa kanila at layo na mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda at mabawasan ang presyo sa mga mamimili. Alam niyo po ba ngayon ang karamihang kumikita lang ay mga trader? Yes po. Ano po, yung mga namamagitan, yung mga middleman. Ano po? Si farmer, nagpuputos ng talong, bibili na magkanong talong po? Magkano ngayon? 20, 30. Ano po sa presyo, sa prosyo kung magkano ngayon? 60 pesos. 18 na lang mo dito. 60 pesos. Siyempre, sabihin natin merong cost of transportation. Meron silang mga mini-maintain na tao. Pero hindi naman po dapat ganun. Ganun kalaki ang gagawin. Actually, ang trader is part po yun ng pagkakalakal. Partido po yan. Kaya lang dapat malimitahan naman yung middleman. Dapat hindi ilang sapin. Dapat ilan lang yung kung isa lang, dapat isa lang yung middleman. So ito po ang isang halimbawa ng market matching. Ano po yung DA, yung kadiwa ni Aani. Ano po, sa Manila, ang taas ng demand ng kanilang gulay. Ang gulay naman ay nasa atin sa probinsya. Ano po, yung lahat po na tambak na gulay, yung mga kalabasa, yung mga hindi na mabili, yung mga mumurahin, kamatis, kung nagtatambakan, alam niyo po ba, tinatapon na lang ang kamatis pagka yung hindi na mabili. No, pero sa ibang lugar, ay napakataas naman ang presyo, hindi naman nababa sa palengke. So si DA, si kadiwa niya Ani, kukunin po yung produkto na yan, babayaran kayo ng hindi naman kayo yung talaga, hindi naman ganun kataasan, pero mabibili naman po na hindi iaabot sa puntos na itatapon nyo. So bibili nila yon, dadalhin naman nila yun doon sa Manila at may mga consumer na mamimili na maliliit doon na ang kaya lang bilhin ay ganun halaga. So minamatch lang po nila yun.
So, ganun po yung market matching. Katulad po namin, katulad na banggit ni Ma'am Kulin kanina, yung lambanon po ay talagang ipinupus natin. Ito ay gusto namin na magkaroon o kilalanin ng buong lalawigan na ito ay isang heritage drink o isang inumin na pinagmamalaki o kinararangal ng mga taga-Quezon. Ano po kung sa Korea, ano yung inumin nila? Soju. Ano po? Sa Japan? Sake. Ano po? Dito sa atin ay Alfonso Sinungan. Lambanog dapat tayo. Ano po? Pinupush dapat natin ang lambanog. Tayo mga kalat farmers, dapat hindi na tayo umiinom ng mga brandy dyan. Tama. Ayoko magbanggit ng brand. Ano? So, dapat inumin natin yung ating sarili doon. Ano po? Kaya lang may mga ilan tayong mga kasamahan na talagang madadaya. Nagkakamera ng balita naman natin. Pero hindi po lambanog yung nakalason doon. Yung nakalason doon yung methanol. Ano, may mga ilan tayong mga kababayan na dahil lang sa kaunting pera o malaking nakakagawa ng ganun kahit mapasalang-alang yung kalusugan o yung buhay ng isang iinom nito. Ano, kaya kailangan natin tulungan natin yung produkto ng ating mga magsakayo. Minom tayo ng produkto natin, yung lambanog. Kaya nga po ang ating gobernadora Helen Tan ay ito yung kanyang pinupus dito sa Quezon na dapat ito yung ating actually, kung di ako nagkakamali, ito po yung magiging focus ng lugar natin na i-promote yung lambanog. Alam niyo po ba, kinikilala yung ating lambanog sa buong mundo? Sa Taste Atlas, Taste Atlas, ito po ay nag-second sa buong mundo. Hindi nga po napasama yung mga fundador, yung mga Alfonso, napasama po yung atin. Padalwa po yun sa pinakamasarap na alak sa buong mundo yung lambanog. So sana ay atin pong taklikin to. So yung market matching po, katulad nung nabanggit ko yung kadiwa ni Ani, yun po yung isang pamamaraan. And then si DTI, yung one town, one product, doon din pinakikita din po yung market matching. Hinahanapan din po nila ng merkado yung mga produktong lokal sa bawat bayan ng Quezon. Kung merong mga produkto at then may nagpunta sa kanilang opisina na naghahanap na gano'n, pinagmamatch po nila yun. Pinag-mimit nila and then pinag-ikita. Then nahanapan ng market. Ano po? Katulad, sana yung produkto, yung sugar ninyo at yung lambanog, mahanapan din po naman. Actually, meron niya po nagpunta sa regional office namin. Ang product nila ay nakasasay na barakong kape. Gusto na lang i-integrate o isama dun sa kanilang barakong kape ay yung coco sugar. Kaya naghahanap sila ng supplier ng coco sugar na kanilang mabibili na para ilahok sa kanilang kape na barako. At ito po ay ibebenta nila sa ibang bansa. Sa abroad, hindi po lalabas dito. So, kung meron na po kayong production na kaya na po yung requirement nila, pwede po natin dalhin yun dito sa inyo. Or kung gusto ninyo ay kayo ay i-explore nyo kung ano yung negosyo pa ninyo na pwedeng pasukin doon sa kumpanya na yan. Isang malaking kumpanya po ito na gustong bumili ng coco sugar. Okay, any question po doon sa ating last part, doon sa ating market matching. So, ang madali lang po nating maintindihan, ang market matching ay pagmamatch lang po ng produkto natin doon sa mga merkadong nararapat na dapat ang bottom line ito ay kikita si farmer at masusuplayan natin yung nangangailangan. Ano po, yun lang po yun. And then yun sa ating marketing agreement, dapat maging matyaga po kayo sa pagbasa ng mga kontrata o yung mga agreement na inyong papasukan. Ano po? Any question po? Katanungan? Yan, sige po. Tutulungan po doon sa mga programa po tungkol sa niyog. Ano po? Unang-una po ay meron tayong coco sugar. Coco sugar. Coco vinegar.
Okay po, maraming salamat. Siguro po itutungkol po doon sa coconut natin. Ano po, marami na po natin napatunayan na talaga po ang produkto ng coconut ay marami. Katulad po ng PCO po, coconut sugar, suka, diba? Siguro po para hihiling ko rin po na dito po sa Quezon ay wala Tsaka yun, kang asukal. ng coconut milk. Baka ka ng tig-county. Baka po pwede sa amin, baka sa barangay, ay naturuan, para po ito yung Kaya nga mga paano lang, mga 5 na piraso. Naliliit. So, pwede niyong padaanin po sa ating mga kasamahan sa PLGU. Sila ma'am, ano po. And then, tutulong po si BCA para diyan sa process Coco Milk. Ano po. So, yun po yung... Maganda rin yun. Yan po ay parte po ng proyekto ng PCA, yung CFIDP natin, yung Coconut Farmers Industry Trust Fund Act. Ano po. Ito po yung kung saan kung meron na kayong mga produkto na nangangailangan ng mga funding, ay dito po tumutulong ang programa o yung CFIDP na 11.524, RA 11.524. So, sige sir, pagkaralan po natin. So, pakikibigay na lang po ako nito. Ilang grupo po ba kayo? Kunti lang po yung ating na-print nito. So, kayo na po ang bahalang maghati-hati yan. So, ako po si Moises de Mesa, Agriculturist 2, ng Regional Technical Staff. Magandang hapon po sa akin. Thank you very much po. Thank you. This marketing service agreement. Ayan, so thank you so much po, Sir Ma'am Kulin at saka Sir Moises. Ano po, so marami po ba tayong napulot ng mga learnings? Okay, so mukha po tayo po ay inaantok na. Ano? Tayo po kaya muna tumayo at hindi tayo magsasayaw. Sasayaw. Kasi po tayo hindi patapos. Ano? Hindi ba po tayo? Painumin muna ng banog. Sambanog, sambanog. Kuya Lorson. Marketing agreement to, marketing service agreement. Ayun. Dalahin ko ito. Dalahin ko basa-basahin. Yan, ito po yung bagong bago. Wala ko yung... Bada. Parang nag-basketball. Pagod na, gising na, tama na. Paus na yan. Pawisan ang gusto.
Pagod na masakit ang binti. Habebe. Ayan, ano po, pinawisan po tayo. Mas lalong namawisan. Lalong uminit. So sige po, bago po tayo pumunta sa ating huling activity, tinatawagan lang po natin yung lahat po ng mga naging speaker natin kanina. Si Sir Moises, dito po sa unahan. Sir Moises, Ma'am Colleen, at si Sir Ryan. Ayan, sige po. Dito na po tayo sa unahan. Lahat. Sige po. Papunta din po kayo lahat dito sa unahan para po sa group picture with our speakers. Our speaker. Sa likod. What's that? Ito, busay ko na. Ano kaya? Matibay. Cellphone o baka matapakan? Kaya nga. Tabon. Tapos, baba. Baba. Okay. Tapos na. Uwi na. May last ano pa. Sarado na nga dyan, Ha? Bukas na yun. Saan? Saan ba sarado yun? Kaya ako pumunta Ay, dito. natutulog lang yun. Sige, yan. Ha? Tulog lang yun. Hindi, baka hindi pa nakakatapos. Konsumido ninyo. Sayang ang pera. Uwi na. Ayan. Sige po. Para po sa ating huling activity sa araw na ito, ano kasi ay
nagkaroon nga po tayo ng mga discussions about sa marketing agreements, market matching. So, ngayon naman po bilang panghuling gawain, atin pong ipapractice yun pong actual na market matching between the buyer and seller. If ever, kung ano man po ang magiging result noon, ay at least meron po tayong na witness na ganun pong scenario. So, ang atin pong mag-a-act as, siguro sana nga po yung maging future buyer na po ni San Antonio Pala ng kanilang Lambanog. Ang mag-a-act po as seller ay si Ma'am Astralet Marbella, sa Micastra. At ang ating pong seller ay si Ma'am Astra. Buyer si Ma'am Astra. At ang ating pong mga seller ay si San Antonio Pala Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Pwede po kaya dito sa bandang una ang mga taga San Antonio Pala? Dito po sa bandang, dito po kahit dito lang sa part ng malapit sa unahan? Para maging maayos po ang discussion po ninyo with Ma'am Astra. Nasaan po si Pangulo? Agreement. Hindi daw po kayo na. Yun po mga officers, pumunta na lang po dito sa unahan. Officers and member training on marketing agreement. Governor ang Jelena. Pwede mo ito na. Talaga. Pwede ko ito. Example lang. Pwede ko sa nagturo ating dito po kayo sabay siya. Dito po kayo sa Inumin yung tubig, kunwari alak. Kunyari alak. Tikman mo yung alak namin. Lambanog, ito po ang kalimutan ng ating produkto. Ngayon, kayo po ba ay pumapay ito po ba yung Lambangog. Lambangan. dahil ito ay Si Astra. Ano naman negosyo ni Astra? Astra baga na sana. Nakasunod Astra pala yun. Micastra Farm. Micastra Farm and Agriculture Cooperative.